Ang pananatili at pag-promote pa ng mga opisyal na nanguna sa pagpapatayo ng bumagsak na tulay dyan po sa May Isabela, nasita ni Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay po niyan, may nagkalap pang report si Bombo JC Galvez. Umapila si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ng buong pananagutan sa pag-uho ng Kabagan Santa Maria Bridge, isang proyektong sinasabing nagkakahalaga ng mahigit 1.2 billion pesos. Matapos ang 5 buwan mula nang bumagsak ang tulay, sinabi ni Estrada na tanging tsuper ng dump truck ang pinananagot ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa mambabatas, walang isinumiting detalyadong paliwanag ang bridge designer at ang joint venture contractors kung paano nila nadesisyonan ang unique design ng 990-meter bridge, isang disenyo na ayon mismo sa DPWH ay walang kapareha sa anumang local o international projects. Batay sa Special Committee Report ng DPWH, inirekomenda na sampan ng kaukulang aksyon ang design consultant at contractor, ngunit binigyan din ni Estrada na hindi lamang sila ang dapat panagutin. Dagdag pa niya, 2 kasalukuyang assistant secretaries at 3 undersecretaries ng ahensya ang dati nang may kontrol sa proyekto, ngunit nananatiling nasa pwesto at sa ilang kaso, mas pinalawak pa ang kanilang responsibilidad matapos bumagsak ang tulay. Anya, wala man lang siyang nabalitaang nasuspinde o napatawan man lang ng disciplinary action sa hani ng mga sangkot na opisyal at tanging ang driver lang ng overweight dump truck ang idiniin ng tanggapan. Mahirap anya na tanggapin na sa mga susunod na araw ay haharap sa kaso ang maliit na tao na tulad ng driver ng truck na pananagutin ng DPWH samantalang pinagtatakpan ng mga itong kanilang mga kasamahan. Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Regional Office Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Hinimok ng mambabatas ang ahensya na akuin ang buong responsibilidad at pananagutan, hindi lamang sa pagsasampa ng kaso laban sa mga pribadong kontratista, kundi pati na rin sa pagpapanagot sa sarili nilang mga opisyal na sangkot sa pagpaplano, pag-aproba at pagpapatupad ng proyektong ito. Sa huli, sinabi ni Estrada ng pagbagsak ng tulay ay magsilbing babala na kapag isinantabi ang kaligtasan at walang nananagot, ang taong bayan ang siyang magdurusa at magbabayad ng kapalit. Samantala, sa interpellation naman ni Senador Rodante Marcoleta, nagparinig naman ito sa mga kongresistang kontraktor umano ng proyekto na sila ang pinatutungkulan ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation na mahiya naman kayo. Ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, hindi po ako makakasagot niyan sapagkat hindi po bakit naman po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako nanggaling po ng tanong ko sa inyo. Sa House of Representatives. Kayo po nanggaling sa House of Representatives, malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1
and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.